Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila tayo, pag-usapan natin etong tulonggis na pulis na ito. Si Patrolman Francis Steve Talion Fontillas, mga kababayan, ay kakasuhan po ng inciting to sedition sa Quezon City Police District. Hinggil sa kanyang pahayag na hindi siya susunod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., pero sa halip na matakot, hinamon niya ang kapwa niya pulis. Ayan, ang pulis na tulongges. Ayan mga kababayan yung nasa ating screen. Ayan po. Pakinggan natin itong kanyang video kahapon. At pakinggan ninyo kung gaano ito katulongges mga kababayan. Ako po yung pulis na suwail. Ako po yung pulis na suwail sa gobyerno at sa organisasyon. Totoo po yun. Kasi madami akong hinaing Gusto kong iparating sa taas. Maliit lang tayo Mababa lang tayo kaya hindi natin maiparating. So, okay lang. Hindi naman nila naririnig. Hindi naman nila pinapanood itong sinasabi ko Kaya okay lang kahit anong sabihin natin. Diba? The smallest mammal or the lowest mammal is the strongest. Diba? Pagdating sa giyera. Diba pagdating sa giyera, ano yung unang pinafront? Diba sa 300 na movie? Ay hindi, sa Troy. Troy na movie, kung napanood nyo yung Troy na movie. Yung pinafront ng mga hari, yung mga lowest mammal. Diba? Yung mga pinakamababa nilang warriors. Baga, sa PNP, yung mga patrolman lang. Kasi kahit mamatay sila, wala silang pakialam. Diba? They are the lowest mammal. Ganun tayo lowest mammal kasi tayo, kaya wala silang pakialam sa atin. Kaya kahit anong sabihin natin, hindi nila pinapakinggan, hindi nila pinapakialaman. Kasi yung lowest mammal na tayo. Pero di nila alam na yung lowest mammal na yan, wala ding pakialam sa kanila. Diba? That's the irony. That's the irony of the organization. Kung yung pinakamataas walang pakialam sa pinakamababa, yung pinakamababa naman walang pakialam sa pinakamataas. Tandaan nyo yan. Diba? Kaya kahit anong sabihin natin, wala silang pakialam. Kasi anong boses natin? Lowest mammal tayo Hindi sulitin na natin. Habang wala silang pakialam sa atin, buga lang tayo ng buga. Diba? Yun yung point. Okay. Ang tagal ko nang nagsasalita dito, ang tagal ko nang bumabati ko sa organisasyon natin. Hanggang ngayon wala pa naman akong notice. Wala pa naman akong notice to report sa krami. Para magharap sana kami ni Chief PNP, ni BBM. Di ba? Wala naman Kaya sige lang. Sabihin niyo na lahat ng gusto niyong sabihin. Sabihin na natin lahat mga kasama habang hindi nila naririnig. Para malaman lahat ng taong bayan kung gaano kabulok ang sistema. Diba? If you got nothing, diba? If you got nothing, you have nothing to lose. Sabi nga nila. Ako, patrolman pa lang ako. But, ano lang kung patrolman ako? Wala akong pakialam kasi kahit anong gawin nila, wala din naman mawawala sa akin. I have nothing, diba? I've got nothing. I have nothing to lose. Pero, Okay. So, ito nga problema patrolman ka pa lang, pasaway ka na. Diba? Patrolman ka pa lang, pasaway ka na. Alam niyo mga kababayan, ganitong klaseng tao ang nakakatakot. Nakakatakot itong taong ito Alam niyo kung bakit? Kung mapapanood niyo yung iba pang video na itong tulongges na to, sabi niya, hindi raw siya susunod kay Presidente Marcos. So, kasi lalong-lalo na raw, na kapag hindi niya gusto yung utos, hindi raw siya susunod dito kay President BBM. Kung hindi ka susunod sa presidente, kanino ka pa susunod? Diba? Kung hindi niya kaya sumunod sa chief executive, edi mas lalong kaya niyang hindi sumunod dito sa DILG secretary. Kung ayaw niya sumunod kay Presidente Bongbong Marcos, edi mas lalong hindi siya susunod dito kay PNP chief. Ayun yung sinasabi niya, hindi ako susunod sa inyo. Hindi porke patrolman ako, susunod ako sa inyo. Sira ulo pala to
Hindi ka umaasenso kaya patrolman ka pa rin kasi ganyan yung mindset mo. Hindi ata niya alam yung chain of command. Hindi niya alam, ewan ko kung may topak ata. May topak ba ito mga kababayan? Hindi siguro ito dumaan sa neuro exam eh. Sa kaya sabi ko sa inyo, ito yung nakakatakot. Pero inyo, hindi niya raw susundin ng presidente. Chief executive yun eh. So hindi mo malamang susundin itong yung mga higher ups, itong DILG secretary, hindi mo rin susundin si PNP chief, hindi mo rin susundin yung mas mataas sa'yo, mga superiors mo. Hindi ko alam kung saan naka-assign ito, sa traffic. Baka yung traffic light, hindi mo rin sundin eh. Ang ibig ko sabihin mga kababayan, kung ganitong klaseng pulis ang makakasalamuhan natin mga ordinaryong Pilipino, delikado po tayo dito. Kasi hindi niya alam ang trabaho niya. Hindi niya alam kung bakit siya nakausuot ng uniforme. Yung uniforme suot niya, hindi niya alam. Kasi kung alam niya, hindi siya magngangawa ng ganyan. Hindi niya alam ang kanyang mandato, hindi niya alam kung anong responsibilidad niya bilang uniform personnel. Naka-uniforme ka eh. Alam mo ba mandato mo, Mr. Patrolman? Diba? Sa pulis ang sabi niyo, protektahan ang ating mga mamamayan. Ayun yung trabaho ninyo. Ang trabaho ninyo, mag-ikot-ikot dyan sa kalsada, bantayan ng taong bayan, laban sa mga masasamang loob. Ang trabaho mo, patrolman, bilang isang uniformadong personnel, protektahan ang bayan. Pero sa ginagawa mo, binabalasubas mo yung uniforme mo. Hindi mo naman trabaho magngangawa eh. Diba? Hindi parte sa trabaho mo yung magngangawa. Hindi parte ng trabaho mo, yung trip mo na mag-vlog-vlog na ganyan. Hindi yan ang trabaho mo eh. Ang trabaho mo, ipatupad ang batas, sundin ang batas, sumunod sa utos ng mga boss mo, sumunod sa utos ng presidente, tapos sasabihin mo yan, hindi ka susunod sa utos ng presidente dahil meron kang hinanaing. Ito lang masasabi ko mga kababayan dito sa tulonggis na pulis na ito. Kung gusto mo, total, tayo naman ay merong karapatang maghayag. Okay lang naman yan eh. Maghayag tayo ng ating mga kagustuhan, maghayag tayo ng hinanaing. Katulad na itong kupal na to. Meron daw siyang hinanaing. O sige, maghayag ka ng hinanaing mo. Kung ano yung sama ng loob mo sa gobyerno, sige, ilabas mo. Ilabas mo lahat ng galit mo. Pero, dapat, una munang gawin mo, ay hubarin mo muna yung uniforme mo. Kasi, habang nagsasalita ka, sinisira mo ang imahe ng uniforme na suot mo. Yung organisasyon na nire-represent ng uniforme mo, sinisira mo. Sinisira mo eh. Pati PNP, sinisira mo. Sinasabi mo, bulok ang sistema. Sinisira mo ang presidente. Na chief executive nyo. At kapag ganun ang ginagawa mo, sinisira mo na rin ang reputasyon ng bansa natin na dapat nyong ipinagtatanggol. Di ba? So dapat, bago ka magngangawa, bago ka magdadadaldal, bago ka mag-iiyak dyan, hubarin mo muna yung uniforme mo. Kupal ka pala eh. Hindi ka ba nahihiya? Dakdak ka ng dakdak laban sa gobyerno, ang gobyerno nagpapasahod sa'yo. Kami ang mga taong bayan ang papasahod sa'yo. Isang lakas ng loob mong kupal ka na magdadadakdak. Hubarin mo muna damit mo. Hubarin mo uniforme mo. Ito pa, yung tsapa mo, tanggalin mo muna yung tsapa mo kasi nakakahiya ka. Yung tsapa mo nakakahiya, binabasus mo yung tsapa mo sa pagsasalita mo. Okay lang tayo maghayag ng ating mga kagustuhan, ng mga hinaing. Lalo na ikaw, ang dami mo atang problema. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Pero sa tingin ko parang galit na galit ka sa sa gobyerno eh. Na nagbigay sa iyo ng trabaho. Tanggalin mo muna ang uniforme mo, tanggalin mo muna yung tsapa mo. Tapos yung name tag mo, itapon mo na rin, walang kwenta. Tapos yung baril na in-issue sa'yo, isurrender mo na. Isurrender mo na. Kasi delikado eh, baka bigla ka na lang manggurgur eh. Kasi parang tingin ko parang wala ka na sa tamang pag-iisip eh. Sa mga sinasabi mo. Diba? Tanggalin mo lahat yan. Mag-civilian ka.
saka ka magngangawa at maging vlogger ka na. Oh. Maging vlogger ka na lang. Kung gusto mo nang magsasalita ng kung ano-ano laban sa gobyerno, yan sa organisasyon ninyo, hindi ko alam kung bakit, baka nabubuyo ka ng ibang tao. Kung sarili mong desisyon yan, wala namang problema. Pero ang gawin mo, hubarin mo yung uniforme mo kasi nakakahiya. Dakdak ka ng dakdak, nilalabanan mo yung organisasyon ninyo, pero yung uniforme suot-suot mo. Para kang gago. Ginagago mo sarili mo. Tingnan niyo mga kababayan hindi niya susundin ng presidente. Sino pa susundin ito? Sarili niya? Walang susundin itong pulis ito. Delikado to. Kaya nga sinampahan ng kaso eh. Nakakatakot itong ganitong pulis mga kababayan. Wala pong sinusunod. Ano sabi? Ito, sabi niya, inciting to sedition. Kasi yun yung kasong sinampa sa kanya. Inciting to sedition daw yung ginagawa ko. Ha. Okay lang ba kayo? I only express my stand and my principles. Stand and my principles. Where's our right to freedom of expression now? Kawawa naman ang Pilipinas. Meron po tayong freedom of expression, pero hubarin mo muna yung uniforme mo. Kasi habang ikaw ay naka-uniforme, ikaw ay bound doon sa sinumpaan mong tungkulin. Hindi mo pwedeng kontrahan yan. Pwede ka magdadadakdak, pero bitawan mo na yan. Total, ayaw mo naman, sabi mo, ayaw mo sa organisasyon ninyo, bulok ang organisasyon ng PNP, hindi mag-resign, umalis ka na. O kung umalis ka na, alam ko wala na to eh. Alisin mo yung uniforme mo, ba't ka naka-uniforme? Anak ng tokwa ka. Sinisira mo yung PNP, tapos naka-uniforme ka. Tanggalin mo yung uniforme mo. Diba? Anong right to freedom of expression? Okay lang yan eh. Saka napakayabang, siraulo nga ata ito mga kababayan. Ayun, I challenge everyone, prosecute me if you can. I will give you a reward kung maipakulong ninyo ako. No one can ever bring me down. Not even you, haha. Alam nyo, marami sigurong matutuwa kapag nakitang nakaposas to at ipinasok sa selda. Wala mga kababayan. Sabi ko sa inyo, nakakatakot po ito. Wala pong sinusunod na mas mataas sa kanya. Ang mahalaga sa kanya yung sinasabi niya, yung sarili niya. Kapag ganito po ang mga pulis, delikado po tayo. Dapat matanggal po yung mga ganitong pulis, maalis sa serbisyo at makasuhan. Pero mo, ang kapal na mukha, nagbablog-blog ka, naka-uniforme ka, sinisira mo ang reputasyon ng presidente, sinisira mo ang reputasyon ng gobyerno, sinisira mo ang reputasyon ng PNP, pero ikaw naka-uniforme. Bobo ka pala. Tanga rin to eh. Tanggalin mo yan, saka ka magdadakdak. Saka makikinig lang naman sa'yo yung mga kapwa mo praning eh. Yung mga kapwa mo praning, ay lang makikinig sa'yo. Pero nakakahiya itong kung alam mo kung ako kapamilya nito, ako mahihiya talaga. Pero sa mga DDS, hero to eh. Hero tingin nila rito eh. Meron daw paninindigan, meron daw prinsipyo. Bobo pala kayo eh. Bibilib ako dito kung nagsasalita siya, hinubad niya kanyang uniforme, binitawan niya yung baril niya, sinurrender niya, yung tsapa niya, tinabi niya, tapos yung kanyang nameplate, tinabi niya, tapon mo na, wala namang kwenta. Tapos bibilib ako at talikuran niya na yung kanyang sinumpaang tungkulin. Kasi wala na eh, kinukontra niya na eh. Diba? So ayan po, kaya marami pang kaso to mga kababayan eh. Inciting to sedition lang ang naikaso dito. Pero sa totoo lang mga kababayan, wala naman sa ayos ito. Ito pa, kung ipinagtatanggol ko si Mr. Duterte bilang inosenteng mamamayang Pilipino, partisa na ba ako? Hindi. Si Tory ang partisan. Bakit? Kasi sinusunod niya ang utos ni BBM na arrestuin si Mr. Duterte kahit alam niyang unlawful. Okay? O sabi niya, ano alam mo sa batas? Mr. Vlogger Policeman Tulongges, ano alam mo sa batas? Kaya hanggang patrolman ka na lang, talagang wala ka mararating kasi hindi ka marunong sumunod sa chain of command, hindi mo alam ang mandato mo, hindi mo alam ang trabaho mo. Banat ka ng banat kay General Torre, wala ka nga sa kalangkingan ni General Torre.
Wala ka pang nararating, kapatid. Ngayon, kung ayaw mo na sa gobyerno, ayaw mo maging pulis, di, kubarin mo uniforme mo, tapos. Tapos sumama ka doon sa maisog, magsisigaw ka doon, sama mo yung mga kasamahan nyo ron, na sigaw ng sigaw, at magpakalat kayo ng fake news sa inyong trabaho nyo eh. Kaya, mga kababayan, hindi po hero ito. Hindi po bayani ito, tulonggis po ito. Kung sa mga DDS, hero yan, kasi nananindigan, tanga. Pabarin mo na uniforme mo. Sumama ka doon sa maisog. Bitawan mo yung baril, isurrender mo. Dahil hindi ka talaga karapat dapat magsuot ng ganyang uniforme kasi iba yung takbo ng utak mo. Kawawa naman tong kupal na to. Lagi ko naman po sinasabi sa ating lahat, tayo po ay may karapatang magsalita. Ilabas natin ating hinanaing. Pero ilagay naman po natin sa lugar. Ilagay po natin sa lugar. Katulad na itong tulonggis na pulis na ito. Kung galit ka sa PNP, sa presidente, di, alisin mo na yung uniforme mo. Magsibilyan ka. Gamitin mo yung karapatan mo. Pero habang nagsasalita ka ng kontra sa gobyerno, kontra sa PNP at naka-uniforme ka, tanga ka. Imbis na marami matuwa sa'yo, marami magagalit sa'yo. Sabi, sinusuportahan pa raw siya ng ibang pulis. Bobo. Bobo rin yung mga pulis na susuporta rito. Mag-seminar kayo. Alamin nyo yung talagang trabaho ninyo. Hindi yung magngangawa kayo dyan. Hindi po yan ang trabaho ninyo. Ang trabaho ninyo, magsilbi sa bayan. Pinapasweldo kayo ng taong bayan. Di ba? So ilan po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.